Akala nyo ba tumigil na siya? Hindi. Someone told me na pinagkalat daw demonyo na yon na maliit daw ang sandata ni Daniel. Like what the fuck? Sinong taong nasa tamang pag-iisip ang gumagawa ng ganun? Sobrang desperada. Pabalik na sana siya sa counter when she saw me. Nagtama ang mga mata namin at bigla siyang napayoko. Even with her mask on, kitang-kita ko na namutla siya. Naglakad ako ng mabilis at excited akong papunta sa location niya. Like I have seen an old friend. So there you are. Gotcha. How's your head? Ano, buo pa ba? I saw her wearing that cheap denim skirt with salmon pink cheap crop top, wearing a cheap white rubber shoes. Everything in her is cheap, just like her whole being. She's holding a cardigan. O bakit kaya magka-cardigan pa? Maghuhubad din naman later. Balak magmotel At hindi ka makakakita ng remorse from her face. Yung ba namang sobrang kapal ng foundation? Namantakin mo mas maputi pa sa kulay ng balat. And after what happened sa aming tatlo, eto siya, suot na ang pangdiinan niya, sis. Suot na ang pamasko. At wag ka, she's holding the same helmet na hinampas ko sa ulo niya early that morning nang nahuli ko sila. It was an Evo convertible helmet kaya mabigat talaga yon. And then hinawakan ko siya sa braso at inangkay ko siya palabas ng McDo. While walking, I spit my gum and idinikit ko sa anit niya. Habang slight sa bunot while saying, ay wala nang lasa yung gum ko, would you mind na itapon ko sa ulo mo? Besides, basura ka naman Then I took a video of us saying na, hi guys, I'm here at Makati and I'm with the kabet. Hanggang sa naglakad-lakad kami kung saan pwede ko siyang kausapin ng masinsinan. Sa tabi-tabi lang, cause she doesn't deserve a restaurant para kausapin. We went to a park located at the back of that mall. Malawak yun at maraming tao but I don't mind. And then tinanong ko siya, kamusta? Kamusta yung pang-aagaw mo sa asawa ko? Masarap ba? I-share mo naman sa akin, Huwag kang madamot kasi na-i-share ko nga yung asawa ko sa'yo Tapos sa details, ayaw mo mag-share. At lahat ng sagot niyang mali, isang tampal ang binibigay ko sa kanya. Hindi ko siya sinasabunutan, nantatapik lang ako ng malakas sa mukha. Hindi deserve ng outfit ko na masira para lang sabunutan siya at gumawa ng eksena. Kalmado ako habang kausap ko siya para lang ako nakikipag-usap sa bata. At nung inilabas ko yung tsinelas niya, tsinelas mo to diba? Naiwan mo nung tumakbo ka. Look at your slippers. It's so cheap. Just like you. At isinampal ko sa bibig niya at mukha ng ilang beses. Ni hindi man lang siya umiyak. Sobrang tipid niyang magsalita like, sorry po. She didn't even beg for forgiveness. Wala lang, sanay na siya on that scenario. Para bang she's been there before. And what will you expect sa isang kabet, right? That's her goal and motive. Manira ng relasyon. Manira ng pamilya for the sake of sex and lust. She's playing it really hard. In the end, inamin niya nakabit siya. She's fully aware of everything. Pero wala sa pagmumukha niya ang pagsisisi. We left her all alone sa sulok. And then tinawag ko siya bago kami umalis si Daniel. Then we kissed sa harap niya. I want her to feel that this time, I am the queen. I am always the queen. And after that, bumalik na rin ang asawa ko sa trabaho from days of absence. We take some time to rest and talk what happened. And besides, puro sugat din naman ang mukha niya sa mga sampal at hampas at sipa na ginawa Kaya naman, kailangan niya talagang magpahinga. Akala ko talaga tapos na kami ng kabit niya. Like magpapakatino na siya, magsisisi sa kasalanan niya. But no. She went back to work after a few days. And guess what? Pinagkalat lang naman niya na hindi siya kabit. Na magka-chat lang daw sila and they are just friends lang. Kaya baliw daw ako dahil sinaktan ko siya without valid reason. Who would believe that? She's unbelievable. Nakakahiya naman sa'yo na you're playing victim. Now I don't know what kind of expired food you gave to my husband and what kind of coffee ang nilalaklak mo. Kaya ganyan ka kapal ang mukha mo na hindi ka nakakaramdam ng palpitations sa kasalanang pinagagagawa mo. At anong klaseng brand ng foundation ang gamit mo para i-shield yung pagmumukha mo at nakakapasok ka pa. Na nagkakalat ka pa ng fake news about sa pagiging kabit mo. Well, you are grabbing the wrong man. Picking a fight with the wrong woman. I will not and never give up my marriage just because of some cheap, slutty, delusional with poor comprehension, pea-headed, and immoral bitch like you. I am way, way, way better than you in all aspects. So wake up, bitch. I check her account and meron siyang post sa IG na gamit-gamit niya yung regalo ng asawa ko na earbuds. I can't help myself but to comment. Wow, flexing my husband's gift. Proud ka, bet? And then someone replied like, go sis, stay pretty. Huwag kang gagaya sa mga losyang na asawa dyan. Something like that, and then napansin ko na ang commenter is her sister. Then our palitan of comments started. Even yung eldest sister niya nag-comment din. Like, kung ako sa'yo, mananahimik na ako. Kasi tahimik na yung kapatid ko. Kaya nang bababae yung asawa mo siguro dahil sa ugali mo. Dagdag niya pa na napalaki kami ng maayos ng magulang namin, baka ikaw ang hindi. Halata sa'yo na kulang ka sa aruga. Ikaw na walang breeding. Something like that na natatawa na lang ako na makakita
makakita ng mga ganong salita coming from them. I can only say, na birds with the same feather flock together. And what will I expect, right? After that, I decided to visit the beach sa mall na pinagtatrabahuhan niya. Kasi gusto kong ibalik yung gift niya sa husband ko last Christmas. It's a cheap tumbler na pinukpo ko ng martilyo hanggang mapisa. I am wearing a black maxi dress with plunging neckline. Kasi gusto kong makita niya na hindi ko kailangan ng push-up bra to make it look bigger. At nang makarating ako sa mall, pinagtanong ko siya doon. Hinanap pa nila si Kabet kasi wala siya sa selling area. And then I saw her na nakikipagchismisan sa kapwa niya sales lady. At pagkakita niya sa akin, she ran. Yes, she ran like hell. I am walking just normal like parang namamasyal lang and she ran. I tried to following her calmly, bigla siyang yumakap sa kawork niya na as if inape. And then may lumapit sa akin na isang sales lady rin saying na ay mamano po yun. And then I told the lady that I'm just here para ibalik yung basurang regalo niya sa asawa ko nung Pasko. Na we don't need garbage in our home kaya I'm giving it back. And then I left. Sabi ng mga katrabaho ng asawa ko, nagulat sila sa pagpunta ko doon. Nakala nila mag-e-eskandalo ako doon. Sabi ko nga, I'm not that cheap. Sa kanya na ang trono sa pagiging cheap, I'm gonna stay classy. Akala nyo tumigil na siya. No. Someone told me na pinagkalat daw ng nyo na yon na maliit daw ang sandata ni Daniel.